Usapan para sa mga ating mga minamahal na senior citizens. Ito ay upang magbigay linaw at maiwasan ang mga maling impormasyon na kumakalat. Unahin muna natin po ang hindi totoo. Una, hindi po totoo na kapag nagparehistro sa National Commission of Senior Citizens or NCSC, makakakuha ng financial assistance o ayuda. Ang NCSC ay hindi nagbibigay ng cash assistance o anumang tulong pinansyal. Mayroong ibang ahensya para dito tulad ng DSWD. Pangalawa, dapat magparehistro sa NCSC upang hindi mawala ang inyong pensyon. Ang pagpaparehistro sa NCSC ay hindi po sapilitan at hindi rin mawawala ang inyong pensyon kapag hindi kayo nagparehistro. Ngunit hinihikayat po ng NCSC ang lahat ng mga senior na magparehistro upang makabuo sila ng pangkalahatang database para sa mga seniors at mga programang naaayon sa kanila. Narito naman ang mga totoo. Una, ang social pension ay para lamang sa mga indigent senior citizens. Ang indigent senior citizens ay yung mga seniors na mahina, may sakit o may kapansanan at walang ibang permanenteng pinagkukunan ng income o suportang natatanggap mula sa kamag-anak o individual upang masuportahan ang pangunahing pangangailangan. Wala din dapat natatanggap na pensyon sa SSS, GSIS at iba pang ahensya na nagbibigay ng pensyon mapa-government o private man. Pangalawa, ang karagdagang 500 pesos na increase sa social pension ay naipasa na bilang batas. Ngunit hindi pa ito na-implement hanggang sa kasalukuyang taon. Sa kadahilanang huli na para sa Department of Budget and Management na isama ito sa National Expenditure Program. Pero ayon kay Chairperson Franklin Quijano, siya ay umaasa at may kumpiyansa na ito ay maimplementa sa taong 2024. Pangatlo, ang Universal Social Pension ay hindi pa ganap na batas at kasalukuyan pa itong dinidinig. Kung sakaling maipasa ito, lahat ng mga seniors, may pension man o wala, ay mabibigyan ito. Pang-apat, may bill na naglalayong magbigay ng 25,000 pesos cash gift sa mga seniors kapag sila ay umabot sa edad na 80, 85, 90 at 95 at 1 million pesos sa mga seniors na umabot ng 101 years old. Ito ay kasalukuyang nasa ikatlong pagbasa at final reading pa lang. Iyan lamang po ang ating usapin ngayong araw na ito. Sana naliwanagan na ang ating mga senior citizens. Huwag po tayong magpadala sa maling impormasyon at patuloy tayong maging responsableng mamamayan.